sa kabuong bakayan. Desisyon na may resolusyon sa kauna-unang talakserye sa telebisyon. Face to face now with Miss Ami Perez. Happy morning sa lahat ng mga kasawsawan natin sa buong mundo. Handa na po ba tayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa bula o sa puti? Sa Ofurayan, ready na rin ba? Game na kami, hands kayo dyan. Ready na rin siyang! Sausawa na! Saan tayo? Face to face na! Ating pag-usapan, aminan, awayan at mabukayan. Gusto mo bang makisawsaw-taran ng kaibigan? Pangayan ay solusyonan. Face to face. Sinong sisimangon? Face to face. Sinong ngingiti? Face to face. Ang mga problema? Face to face. Huwag mong talikuran. Harapin mo, face to face. Magandang umaga, Pilipinas! At kamusta naman po sa lahat ng ating mga kasawsawan sa buong mundo? Naku, ready na po ba kayo sa isa na namang kwento? Shock na makaka-relate po kayo. Aba, tumutok na lang. Dahil isang oras na naman po tayong magsasama-sama upang pag-usapan ang issue po o isang isyong sigurado kaming kapupulutan po ninyong lahat ng aral. At syempre, bukas na naman po ang inyong nag-iisang Barangay Hall on Air na handang pakinggan ang lahat po ng mga hinaing ng ilan sa ating mga kababayan. Pero bago muna ang problema, syempre good vibes muna mula sa mga laging updated nating mga kasawsawan sa Facebook. Ito una, galing kay J.R. Villamil. Hi, Chang Ami or Kapitana Ami. God bless po. Laging watch ang tatay ko at walang araw na hindi siya nanonood ng face-to-face. Ganda po kasi lahat ng kwento nila. Paki-greet po yung mama ko na si Christina. Belated happy birthday. Thanks po. Ayan, salamat at belated happy birthday din sa iyong mahal na ina. Ito naman po galing kay Marie Michelle Retuerto. Sabi niya, Chang Ami, paki-greet naman po si Imelda Retuerto na laging nakatutok din sa programa ninyo kahit hindi pa nag-aalmusal at naliligo. Talaga naman, tuwang-tuwa siya sa mga punchline nyo na salita, bagets na bagets ka daw. Oy! Pumapasa pa kahit papano. Happy birthday din kay Joshua Basas. At syempre sa lahat po ng ating mga kapatid na laging nakatutok at nagbibigay ng kanilang mga komento. Maraming salamat po. Talagang nakakataba ng puso ang inyong mga mensahe. At syempre, kayo po ang dahilan at inspirasyon namin para lalo pong mapabuti at mapaganda ang inyong paboritong talakserye at nag-iisa lang ito sa telebisyon. Syempre pa, ako pa rin po ang inyong pabansang kapitana na si Chang Ami na laging nagpapaalala, kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At eto na ang taong parang wala yatang kaproblema talaga sa buhay dahil buong bayan abay nakikisawsaw sa kanya at talaga namang handang malaman kung ano ba ang mga latest sa kanya. Hans Mortel? Tumpak siyang Ami, walang dahilan para ako mamroblema. Kasi para sa akin, masarap at masaya ang buhay. Ang problema naman kasi, madali lang yan masusolusyonan. Makinig ka lang syempre sa payo ng Trio Tagapayo! Naku, kung ang tatlong ito talaga namang araw-araw nating pinakikinggan, mas madali at mas magaan talaga ang buhay natin. Sila ang nagtuturo kung ano ang mga dapat nating ikilos. Unahin ko na po ang ating kapatid mula po sa Public Attorney's Office na bihira nating makasama sa ngayon dahil sobrang busy. Kaya naman pag nandito siya, espesyal na araw talaga. Siya po ang sasagot sa mga katanungan nating legal. Wala pong iba kundi ang Chief Public Attorney of the Republic of the Philippines, Attorney Persina Rueda Acosta. Ang ikalawa naman nating tagapayo ang siya namang magpapaalala na manalangin. At syempre, kasabay ng biyaya ng Diyos, abay dapat sinasabayan din natin ang kilos. Ang ating pong spiritual advisor, Father Sunny Merida.
Ang ikatlong tagapayo, ito naman ako, ang ipapaalala sa atin yan, maging mapangunawa, maging mapagpasensya, ang atin pong clinical psychologist and doctor, actually, of psychology. Wala pong iba kundi si Dr. Camille Garcia. Yan tatlo pa ba namang yan? Kung pakikinggan mo, ano bang problema mo? Di ba, Chang? Tama ka, Hans. Eto na, mga kapatid. Alam nyo naman na hangad ng bawat ina na magkaroon ng apo. Pero paano kung ang iyong uniko iho ay pinagdududahang bading? Naku, mahaba-habang paliwanagan po ito. Yan ang ating face-to-face issue of the day. Matatanggap mo ba kung ang nag-iisa mong uniko iho ay napagkakamalang bakla? Hindi naman talaga siya bading kasi siyempre nagka-girlfriend siya. Lalaki naman siya. Aminin talaga niya ngayon, bading siya. Masakit sa akin. Sana hindi kasi nangarap ako sa kanya na makapangasawa siya, magkaroon ako ng anak kasi nag-iisang lalaki. Talagang marami po chismosa sa lugar namin. Mahilig manira ng buhay na may buhay. Ayaw kung umalis ka sa bahay, umuwi ka. Hindi ko pinakinggan yung panig ko. Basta naniwala ka na lang kani-kanino sa mga chismis. May katotohanan nga kaya na bakla ang anak ni Aling Josie? Matanggap pa kaya niya ang kanyang uniko iho? Face to face na! Matapos pong makarating sa kanya ang balita na di umano'y bakla ang kanyang anak, pakiramdam daw niya ay gumuho na ang kanyang mundo. Para alamin kung ano nga ba ang ikinasasama ng kanyang loob, narito po mga kapatid, si Aling Josie Hampak. Pasok!